Hari-hari. Sa kaibigan ko, alam ko nagsishare sila si Dadong at si Rose. Baka mag-work ito sa inyo, ilagay niyo sa nag-echo sa akin. Lagay niyo sa visor or dito sa gitna ng rear mirror niyo yung microphone niyo. Baka mag-work kasi magpi-pick up 'yun eh. Kung ano yung nagsasalita, 'di ba? Kahit magkahiwalay kayo, hindi naman kayo magsasalita ng sabay. Siguro mag-work 'yun. I-try niyo. Ito, I'm pretty sure mag-work ito sa akin. Nandiyan lang. About 12 inches. 14 inches away. Kaibigan, welcome back. Puyat ako kagabi. Sinubaybayan ko ang eleksyon na naganap dito sa Canada. Kagabi. Gabi, nag-umpisa. At hapon, gabi. At umabot ng natapos na 12:47 ba? Almost 1 o'clock, 10 to 1. At yung mga huling mga balita na yung nakita ko yung pinakang worst na politician dito sa Canada, si Jagmeet Singh. I think nasa magpapaalam yata or just sinara ko na yung aking yung video at natulog na ako na masakit ang loob, masakit ang dibdib, pero yun ang resulta. Alright, people are claiming na may dayaan nangyari. You know what, bakit mo pagtutuunan ng pansin pa yun ay yung mga tao na nagkiklaim noon, I'm sure may mga ginawa na naniniwala ako na may mga ginawang hindi ka nais-nais ang Partido Liberal, pero ang kabuuan nito ay natalo ang konserbatibo, natalo tayo dahil sa mga maling mga parang chess din ito laban. Kahit alam mo na nakuha mo na mga piyesa ng mga importanteng piyesa ng opisyal ng kalaban mo, di ba? Ang rook ay 10 points, ang bishop at knight ay 5 points. Kung makukuha mo yung malaking bagay, di ba? Ang queen, I believe, 20 points. Wag niyo ko i-quote niyan. Hindi ko yan sinasearch online. Ito yung mga sinabi sa akin noon nang nagturo sa akin ng chess noong unang panahon pa sa Pilipinas. Si Mang Ipoy magaling sa chess, lagi siya may chess book. At siya yung tao nakita kong maskulado pero hindi siya yung malaki, just matipuno. May bisikleta siya, yung bisikletang yung pang karera ba yun, nakakuba. At yung isang sako ng bigas ay nasa balikat niya habang dinideliver niya sa aming baryo, sa aming town. Kaya kilala siya doon. Si Mang Ipoy, nasaan na kaya siya ngayon? Chess, marami ka nakukuha ng mga piyes ng kalaban na lang mananalo ka, pero sa maling move maring ma-corner ka at isang move mo you find yourself defending hanggang sa masakote ka na sa corner at doon ka ma-checkmate. I think ganun nangyari sa pag-run ng konserbatibo ni Pierre Poilievre. Very very disappointing. Bakit ako gumagawa ng video para mag-rant? Well, you know me, mag-rant ako, pero gusto ko ipakita sa inyo, kausap ko yung mga kapitbahay ko dito, mga kakilala ko, and we talk politics all the time. Although ibang mga kapitbahay ko dito hindi alam ko saan ang stance ko kasi I chose not to talk. Kilala ko sila, they kind of like, you know, those typical liberal people na mahirap, hindi malawak ang isipan.
at get easily offended, yung ganun. And I'm not exaggerating, man. Nag-college yun, I'm sure may nakilala kayong ganun. At pero yung mga iba na mga classic liberal dito, at magandang usapan namin. In fact, minsan I look forward sa mga ganung usapan namin. At meron akong kasama dito mga kapwa konserbatibo rin. I like engagement. I like yung magkaiba ng opinion, pananaw, pero sibilisado pa rin kayo. Wala kang makikita masyado nun sa online and even sa mga chat. And I'm very fortunate na meron akong katulad na mga tao na kausap ko. And, okay. Gagawin kong video na to dahil sa ginagawa ko, dahil gusto kong makatulong, mapagbigay alam kung sino ngayon ang haharapin natin. Ito'y para kaibigan, ito'y para sa aking mga kababayan Filipino Canadians or mga immigrant dito, or mga temporary workers na nagsisik pa rin maging permanente dito sa bansang napakaganda na ngayon ay nanganganib na. Bihira ko sabihin yun, I believe ngayon ko lang sinabi yun. Sa paksa, sa mga usapan, even last year, kung saan ang mga Pilipino sa YouTube, Filipino communities, may mga vlog, may mga usapan silang ganito, or casually nag-uusap. Some of them are just blindly following another blind vloggers or commentator or content creator or ano yung tawag doon, podcaster. I really like that. Gusto ko sana matutunan ko rin yun. I wanna give you a little heads up kung sino to, si Mark Carney. Maling binanggit nyo, narinig nyo na to sa lahat, and may mga similarities kami masasabi. Mababanggit ko sa mga napanood nyo na before mapanood nyo ako. And those are just facts. And hopefully may maidagdag ako sa inyo. Simula nang naghanap ang liberal ng kapapalit sa kanila at uupo pansamantala hanggang magkaroon ng tunay na eleksyon, ay marami mga pangalang lumabas, at isa nga si Mark Carney. At ito ang hinala ko at ito nagkatotoo. Noong time na yon ay narinig ko na siya dahil hindi siya, karami na sinasabi ng lahat ay he's outsider, na hindi talaga siya politician. I'm telling you, kasama siya sa sirkulo ni Justin Trudeau, at siya ang utak ng karamihan na mga polisiya na nangyari dito, na kinahirap ngayon ng mga Canadians. Naisip ninyo maaari ay si Justin Trudeau lahat may pakana. Hindi. Si Carney ang may malaking part nito. Si Mark Carney. Kung naisip niyo masama si Justin Trudeau, nabagi ko na to noon nung bago pa lahat pinag-uusapan ay tariff, which is ano nangyari na sa mga tao ay nagsisigaw ng tariff, mawalan daw sila ng trabaho, at parang magugunaw na ang mundo. Look what happened. Nag-overreact lahat ng mga tao, at hindi nakakatulong kung panonoorin nyo ang kapwa nyo mga Pilipino nagbablog about this. Ang Pilipino talaga, again, narinig itong madalas kapag magsasalita ng isang malaking statement ng tao, ay hindi lahat. As tunay sasabihin ko sa inyo ang hindi lahat, pero karamihan nandito na sila sa Canada o sa US, particular dito sa Canada, binabanggit ko, mga tao ay naniniwala pa rin nagpapadala pa rin sa mga sabi-sabi, kaya naapektuhan ang kanilang buhay. Kapwa Pilipino madaling paniwalaan. Tapos na kayo sa usapang tariff. Napakaraming negatibo na sinabi ninyo. Ngayon babalik tayo tungkol sa tariff at kay Donald Trump.
at tungkol sa pamumuhay nyo kung ano mangyayari. Tingnan nyo, how you guys doing? Karamihan sa inyo, how you guys doing? Wala kayong naramdaman, ano? Masyado. Well, may mararamdaman kayong darating dahil official na ang Prime Minister dito ay si Mark Carney. Sa tingin nyo na masama ang kinalabasan at masama ang nangyari sa inyo, naranasan ninyo sa administrasyon, sa pamumuno, under sa administrasyon ni Justin Trudeau. Man, I'm telling you, sabi nga nila 2.0, Justin 2.0, I'm telling you, he's not even 2.0 sa akin kung pananatilihin pa siya dito. He's probably 10.0. He is a few times worse than Trudeau. Nagbubunyi kayo sa gasolina na natatanggap ninyo, and rightfully so. Wala nang tax, carbon tax na naranasan ninyo. Laki ng diferensya, no? Pero napansin nyo ba, umakit ka agad as soon as na hindi pa nanunumpa, hindi pa na official na nanalo, tumaas na agad. Hindi nyo na alam, nag-creep ka agad ng ilang sentimo ang gasolina natin. Well, kasama na rin yan dahil nagta-transition nga from winter gas to summer gas to summer fuel, summer gasoline, di ba? Abangan nyo dahil I'm sure pamilya na kayo sa tinatawag na carbon tax na hindi tinanggal talaga, kundi zero, nandun pa rin yun. Think of it as it's a thing that hovering above your head na anytime pwedeng bumagsak at bigyan kayo ng bukol. Nandiyan yan, babalik yan. It's just a matter of time. Talo pa kay Carney. At yung industrial na tinaon nila na nasa industrial tax, nakatago sa inyo, sa atin, dahil hey, pinakamaganda yun, di ba? Maring narinig nyo pero hindi nyo nakikita, hindi nyo nararamdaman, therefore hindi nyo nararamdaman kasi hindi nyo nakikita. Pero I tell you, mararamdaman ninyo. Ganito naman dito, di ba, sa Canada. You know, everybody's saying na free ang healthcare. Well, wag kasi hindi nyo nararamdaman. Especially dun sa mga tao na kumikita nakukontribute talaga ng malaki. Yun nararamdaman nila. Nararamdaman nila na napakalaki dun sa mga tao na minimum wage, dun sa tao na nasa bracket, under that bracket. Ay masaya na madalas ko nakikita nagsasabing, hey, nanganak si Mrs. walang gastos, sa puso inatake ang nakasurvive, wala kaming ginastos, may free rehab pa, may bumibisita pa sa amin para manumbalik ang mga little exercise here, range of motion. Hindi nyo alam dahil hindi naman kayo, wala kayo doon sa bracket kung saan kinakaltas sa akin na malaki, at hindi mo ninyo talaga makikita kung kailan talaga ang kaltas, dahil kung magkano at kung saan napupunta yung kinakaltas sa inyo, dahil nakatago yun, halo-halo yun. That's just para hindi nyo makonstant maisip, pero nandun yun. Well, the last time I checked was what, an average dito sa mga tao kinakaltasan at least 5 grand for the healthcare, and you don't even feel that. You don't feel that kasi hindi nyo iniisip, pero nandiyan yan. Mark Carney, bakit mas masama siya kay Trudeau? Well, he's sa utak. Siya yung utak talaga sa lahat. And Justin Trudeau is just para sa akin, karamihan dyan na mapagmatsyag, mapagsubaybay, ay he's a foster boy. Just alam mo yun, handsome guy na just the foster boy. Siya lang yung pangharap sa partido. Siya yung mukha, yung anghel na mukha, yung hindi nakakainis na siya yung pangharap
ng partido. At marami silang nalusutan, mga liberal, maraming hindi nila dapat nalagot sila, especially during the COVID, kung saan maraming mga tao na naghirap. Hanggang ngayon naghihirap sila. Maraming mga pumanaw, unnecessary, mga na-violate mga rights sa mga tao. At ang time na nagka-class sa mga truckers ay hanggang ngayon nagdudusa sila, pinaparusahan sila, ang mga organizers, ang mga nag-donate, even sa US, mga nag-donate. Yung pondo nila doon na freeze, na hindi naayon sa batas. Ngayon tapos na ang pandemya, tagal na tapos, hanggang ngayon hindi sila nananagot. Si Mark Carney, ang pinakang una at anong man ang mangyari, ito kailangan nyo sundan dahil ito ang kanyang paniniwala, ang tinatawag na net zero. Hindi ko i-elaborate, hindi ko masyadong ipapakita, sabihin sa inyo yun. Feel free na i-check nyo online ang what net zero means. Doon tayo maghihirap, kaibigan. Yung mataas na presyo ng gasolina at ng mga bilihin, pangunahing pagkain, huwag nyo nang isipin ng bahay. Huwag nyo nang isipin ng mga pagraran ninyo ng negosyo. Which is, yun talaga ang gusto at hinihiling ng mga tao kung bakit kalahati. Nakita nyo sa bahaging west. And I applaud them, mga Albertans, mga Saskatchewans, all the way to BC. Especially Albertans, man, kita nyo, kulay asul sila. Asul, by the way, ay konserbatibo. Sa US, ang asul, ang konserbatibong kulay ay pula. Okay, mamimix na. Minsan namimix ako yun. Pero dahil parang bansa ang tinitinan ko, US at Canada. Canada at US. Ang konserbatibong kulay ng dito sa Canada, ang kulay ng mga konserbatibo dito sa Canada ay asul. Liberal ay pula. Baliktarin nyo yun sa US. Ang pula ay conservatives at ang asul ay Democrats. Nabanggit ko na sa inyo pagkakaiba ng Democrats at liberal, mayroon, pero almost align sila. Alright? Kaya kung nakikita nyo, walang problema. Talagang parang kambal tuko si Jagmeet Singh. That son of a bitch. That guy. At si Justin Trudeau. Sila liberal, socialista, NDP. This is not, we call liberal today, Justin's liberal, dahil hindi ito yung nakikita nyo, nabanggit ko na yung classic liberal na though nakikita ko kanila mga dahilan, I will never call myself a liberal, although classic liberal, dito it's a radical everything. Carney he's got a radical thinking. Wait, hintayin niyo lang. I would say just paghandaan ninyo lahat ng makita ninyo, job, housing, kala nyo masama ngayon, lalong sasama pa sa mga bilihin, sa mga presyo, mga groceries, mga gasolina, mga parts ng sasakyan ninyo, mga pagkain na araw-araw, air condition, ang elektrisidad na magpapa-keep cool sa inyo ngayong summer, tataas yan, napakataas. Mamumroblema kayo, especially mga homeowners at may mga businesses sa winter, kung saan brutal ang winter dito sa Canada. Kaibigan, maganda kayo this winter. It will be terrible. It will be brutal dahil ang bill na matatanggap ninyo sa kuryente sa kuryente na lang, dahil kailangan nyo yun, gas, kuryente, tataas, napakataas. Sunod-sunod ang mga kalbaryo mararamdaman natin. Bakit inuunahan ko? Well,
karamihan sa mga nakikita nyo sa mga YouTube, they look at the person, politiko. They don't really look kung ano yung history niya. Kundi, nakikita nyo lamang kung ano yung sinasabi sa inyo ng media. And by the way, the legacy media here is so corrupt at mamamayagpag pa sila. Sila isa sa mga dahilan kung bakit nanalo ang liberal. And I'm sure bibigyan sila ng gantimpala ni Carney sa ginawa nilang yon. No doubt about it. CBC. I would really advise you not to listen to that. I mean, you can watch that. Katulad ng sinabi ko sa inyo. Watch the left, watch the right, watch the center. Watch nyo yung bawat partido. Watch nyo yung bawat news. And then saka kayo mag-decide sa gitna kung ano yung make sense. Pero not a lot of people can do that. Kasi, ang kailangan lang nila yung magtrabaho, mag-alaga ng bata, mag-aral. Nakikinig lang nila yan sa mga, when they're waiting for their order, when they're waiting for, pag nasa bahay sila, just, maybe, naghahanda sila para pumasok muli. Yun ang dahilan kung bakit. And hindi sila nagpay attention kung ano yung news nandiyan, CTV news ninyo, yung Omni News ninyo, yung CBC, yung ABC, CBS, CNN, WAPO, Washington Post, New York Times, NBC, MSNBC, sinabi ko na ba, ABC, CBS. These are all nakasama na yun ng mga networks na US na rin. Kayo nang bahala mag-sort nun. Pero itong mga ito ang laging propaganda. Ito ang laging, may mas ako nasasabi ng totoo yun. Well, pay attention. Maaari nga, pero may hidden yan. Remember the Walmart? Mahal. Mura lahat dito, everybody goes to Walmart, pero may particular na mga bagay sila doon na tinitingnan na mahal. Napakamahal. And that's how they make money. Hindi nyo nalaman kasi sanay kayo sa puro mura lahat. Pero meron doon, at yun ang mga critical minsan. Yun ang hindi nyo alam na mapapamura pala kayo kung pumunta kayo sa ibang mga lugar, sa ibang mga tindahan. Same here dito rin sa news. And, they finally found a way to weaponize it. At yun ang ginagawa nila. Ilang taon na. Mark Carney is also known, what's that called? He's part of this group that believes he's globalist ang tawag doon. Anong globalist? Nakinig nyo na yun, globalist. Sounds good, lakay, globalist. Well, not really. If you look at it, the way they run it, globalist na ibig sabihin nun, mass immigration. 23 minutes and 30. Okay. Malawig na to. I hope may mga nasabi akong substantial sa inyo. Is globalist. Kakibat ng globalist being globalist sa kanila, pag-iisip nila. Remember, maaaring ibang i-definition na yung globalist. Being, be one with the earth, with one world, isang mundo, di ba? Mukhang maganda yun, di ba? Pero ang kagibat noon ay mass immigration at open border. Remember? Pinag-uusapan niyo mga kaibigan ko, mga kababayan ko about ang dami nagpuntahan mga tao. Expect na dadagsa muli ang mga tao dito. Mass immigration, open border. Meaning, anong kagibat noon kung hindi mo sasalain ng mga tao, kung hindi mo titingnan ang mga resources mo. Kaibigan, walang mangyayari dito sa Canada. Lalaganap ang krimen muli. Lalaganap ang tao nangangailangan ng pagkain. Shortage of food. Medicine, mga pasilidad. Kung sakali magkasakit ka. Paano yung mga citizen na dito? Paano yung naninirahan dito? Sila nagpapatakbo ng bansa. Silang kinakaltasan ng tax. Saan kukuha ang gobyerno ng pantustos sa mga tao nagpuntahan dito para gamutin, bigyan ng pagkain, ng shelter, at kung ano pa mga assistance nila. Kailangan lang kumuha ng trabaho, di ba? Paano yung anak mo na supposedly yung anak mo natututo ngayon na mag-aral,
kung paano magtrabaho, paano mag-show up sa trabaho, kumita, experience niyo yun, stepping stone para 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 maging kapaki-pakinabang na mamamayan at makakontribute dito sa bansang Canada pagdating niya ng tamang edad. Yun na lamang pinagkaitan sa atin, pinagkait sa ating mga anak at ibinibigay sa mga tao na nandito na walang proper na hindi dapat narito sa bansa na ito. Globalist. Alam niyo ba ang kwento kay Superman noong unang panahon? Superman used to be an American citizen. Pero no, mga woke, ginawa siyang mga globalist, mga woke, mga left. Hindi na siya US citizen. He's a citizen siya ng buong mundo. What's wrong with that? Well, isa yun sa mga agenda nila katulad ng mga sinabi ko sa inyo. Mass immigration. Kapag ito ay nagpanatili pa at nag-kick in na naman ito at under Carney, it will. Ang kinakatakot ko, isa sa mga kinakatakot ko, katulad tayo ng Europa. Sa inyo, mga kababayan ko na nasa UK, France, Germany, na supposed to be a developed country. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ang krimen dyan? Kamusta? Kamusta ang krimen talaga? Maging totoo kayo. Kamusta? Doon papunta ang Canada ngayon kung hindi ito mapipigilan. Papunta tayo doon. Katulad ng UK, ang krimen. Maglalaban-laban ang lahi. Maglalaban-laban ang mga tao dito. At ang mga tao na not supposed to be here, sila magbibigay lakas dahil ma-empower sila ng gobyerno, silang poprotektahan imbis na mga citizen dito. It's happening already. Check it out. Unbelievable. Environmentalist din siya. Kaagibat ang net zero. Ano ibig sabihin nun? Maganda yung environmentalist na kayo. Now the way they want to run it, they've been running it. Again, check. Kung gusto nyo makita kung ano magiging kinabukasan ng Canada, just look no further. Check the UK. Check France. Check Germany. Check them. Tingnan mo kung anong uri ng buhay meron sila. They will keep pushing. They will keep pushing the electric vehicle. I'm okay with that, katulad ng sinabi noong ni Elon Musk. Wala naman masama sa electric vehicle. Pero the way they pushing it, hinay-hinay lang. Hindi kaya ng lahat, hindi kaya ng mga taong walang pera para sa isang EV. At paano maging reliable yun? Well, I've tried that. Wala namang problema. Winter. Brother, sister, hindi nyo alam, we're not ready for that. Maring sa may lahat gagawin nila for a very short time. Kailangan nila lahat magkaroon nun. At dahan-dahan nila na tatanggalin. You know, I love this. This is a 1992 Chevy Caprice. It's V8. It eats a lot of gas, but on the highway, man, this is heaven. At hindi siya masyadong magastos sa highway. Ito ang gamit namin ni Mrs. T. Dila namin ng mga bata. Kasama si mother-in-law. Papuntang Arawa. We saw the Food Tulip Festival na, by the way, parating na yon. Kaya I hope makita ninyo. Travel every summer, every weekend. We do our best. We just travel north. Sa sakyan na to, may look. Yung ceiling, kailangang ayusin. May mga parts na hindi na nag-work or missing. Then, kasama ng old. Pero I'm telling you, this will outlast any car
Right now, kumuha kayo ngayon sa dealership ng car na kung ano man gusto nyo, pangarap nyo, I would bet this car will outlast your car. Doesn't matter kung luxury yun, even especially luxury car. Iba how they built it back then. And I intend to keep this car. Pero sa panahon ngayon, I won't be surprised kung aalisin din nila ito. Find a way to junk this car. Is that right? We will slowly, people will slowly, we will find ourselves being oppressed. We will find ourselves struggling even more so. Ang vision nila ni Mark Carney is a utopian world community, a utopian nation. There's no such thing as that. Yeah. Maybe I'll give an example sa California. Just same idea din, same philosophy nila, same paniniwala nila. So nakita nyo yung mga lugar doon. That's like ang ginanood kayo ng movie. Nakita nyo kung gaano kasama talaga. Like zombie thing, like post-apocalypse. People, wala nang sense ng right versus wrong, right or wrong. Wala na sila talagang tamang pag-iisip, tamang sense kung ano ang nararapat, kung anong dapat, kung anong wala. A dystopian world kung saan hindi mo alam na mali ito pero in-encourage yun at yun na ang nagaganap at assault someone, rob someone, kill someone, wala na pananagutan. Nangyayari ba yun dito? Well, may mga example kayo nakita at mangyayari pa yon kung paano nila pinapahalaga ng mga kriminal, hindi taga dito. Father-in-law. DEI, diversity, equity, and inclusion. Take care of your kids. Lahat tayo apektado ng DEI na muli na yan at papaigtingin pa nila yan. But take care of your kids lalo na dahil sila walang kamuwang-buwang dahil patuloy silang lalasunin ng administrasyon na ito sa mga eskwelahan. Pagdating nila sa eskwelahan, alam kong hindi lahat kayo katulad ko, hindi kayang mag-afford ng homeschooling. Pagdating nila, kausapin mo sila. Ano na pag-usapan ninyo? Instill ninyo, ituro ninyo ang alam yung tama. Ilang masasabi ko tungkol sa DEI, napakahaba ng DEI. Pagdating sa race, kung saan paghihiwa-hiwalayin tayo, pagdating sa sex, gender, iko-confuse lang ating mga anak. Sa relihiyon, pagdating sa relihiyon, your religion will be under attack too. At ang iba papaboran. Nangyari na yan. I'm a Catholic, I'm a proud Catholic, Christian, Roman Catholic. Ilang beses nang inatake nila ang simbahan ko dito. Nuclear family. Nuclear family, yan ang core kung bakit may malakas na bansa, bakit isa sa mga tagumpay, kung bakit tagumpay ang US, ang Canada. Yan nagsimula kung bakit sila nagtagumpay dahil ang core, ang nuclear family, nuclear. Dito nagmumula nanay, tatay, mga anak, isang buo. Naniniwala sa Diyos, sumisimba, nagsisubikap magulang para mapag-aral at magkaroon ng mabuting kabuhayan, maayos ang kanilang pamilya, nagtutulong-tulong. Sa paglaki ng mga anak, nakikita nila
ang pagmamahalan, ang pagsisikap ng dalawa nilang magulang, nanay at tatay. Sa paglaki nila, ang turong mga disiplina sa kanila, ang pananalig sa Diyos, at ang edukasyon na naitusto sa kanila, yun ang magpo-propel sa kanila para maging mabuting mamamayan. At mag-uumpisa muli yun. Mga anak, magkakalalaki at magkakaroon ng sariling pamilya at maulit muli yun. I-multiply niyo yun sa mararami, naging komunidad, naging town, city, probinsya, state, naging bansa. Ganyan malakas. Yan, isa yan sa mga importante. Naniniwala ako doon. Alam nyo sa atin, di ba? May barangay. Sa isang barangay, sa isang komunidad, nagtutulong-tulong. Hindi ko na alam ngayon kung wala, tagal na ako sa Pilipinas na wala. Ay, hindi ko alam kung paano mag-function ng barangay. I heard sa aking father-in-law na malaki na yun ang pinagbago. At ang nuclear family is under attack here. Hanggat maaari, keep your family tight. Pananalig, disiplina sa mga anak. Pagdating nila sa eskwelahan, kausapin ninyo, ano na pag-usapan niyo. At kung kailangan mag-involve kayo at tanongin ninyo yung school, i-challenge ninyo, do so. Dahil mali yun. There are infinite genders. Bakit ganyan ang sinasabi ninyo? Hindi yan ang gusto ko ituro at malaman ng anak ko. Question them. Challenge them. You will see more of this craziness ngayon sa bagong administrasyon na to. He will control people. He will pass a lot. Carney will control a lot of people by passing a lot of laws na, by the way, yung laws na yun, I'm glad kahit papaano ay hindi majority nakuha ng seats nila. At that we'll discuss that. It's called hung parliament or minority parliament. Ang nangyari nga pala sa election na yun, wala nakakuha ng majority, which I believe, don't quote me on this, I believe 172 dapat. I believe 168 lang nakuha ni na Mark Carney ng Liberal, kaya they will need assistance sa ibang partido para maipasa nila kung anong batas, kung anong yung mga legislative nilang ay hahahain sa House of Commons. Kaya it will be interesting kung sino, and I won't be surprised isang Liberal doon ang baback up. What's that, the Quebec, the bloc Quebec. At they did magandang ginawa nila. It's a good move, kaya nanalo sila. They almost dissolved, but lahat ng mga partido na nasa Green Party at nasa Socialist and DP, hindi nila pinagtuunan ng pansin, at lahat ng mga faithful doon na botante doon ay nagpunta patungo sa Liberal. And that's what a lot of people think, and I believe that. And even back then, during that, bago pa mangyari ang botohan, we noticed that before, and we noticed that and before the election, and I said, whoa, what's gonna happen now? Kaya nakita niyo mga polls. Nakinig niyo ba yun? Yung tambucho ni mother-in-law, I have to fix that. Kaya maaaring mawala ako ng matagal dito. So many things to have to fix. Mga dalawang tambucho ng dalawang kotse namin, this radiator, may leaking radiator ng isa sa mga V8 kotse namin, and so much, not to mention swapping tires. Wala, di ko pa nag-impisa. Past due na yun, but still okay. I think still okay. 39 minutes. Ano pa bang pwede ko sabihin sa inyo? It will control you. Si Justin Trudeau was able successfully, I believe that was can't believe, hindi ko alam kung anong batas na lipasan niya. It's about sabi nila tangkilikin ng sarili natin, tangkilikin ng mga Canadians. So pay attention when you type something sa browser ninyo. Pay attention sa sa at least first page or first half page ng search engine nyo, at makikita nyo doon na mostly mga corrupt, mga legacy media ang naandong result.
Dahil daw tangkilikin ng Canadian, kailangan pati search engine Canadian. Bakit mo ipapakita doon kung ano yung maring mas hinahanap mo na ang website ay hindi sa Canada? At kung sa Canada man, pansinin niyo, mga puppet ang CBC ng gobyerno, government funded, taxpayer funded. That's a liberal funded uh, news propaganda. May kita ninyo, pay attention, type something. How about 2025 election in Canada? Yun lang, type mo. You'll notice, check din yan, napakarami na Canadian Broadcasting Corporation na nandun. At kung hindi man sila, yung mga sangay nila. Okay? So, that's the bill they pass, and they'll pass more, tulad ng tinatawag na online harm act, kung saan i-determine nila kung nakakasama yon ang sinabi ninyo sa online, and that could censor a lot of people, and that is very dangerous. Maaring ihain uli yun at maaring pumasa yun. Hindi na ito ang Canada na 10, 15, 20 years ago. Hindi na ito. Kung kayo nakarating dito noong 2015, doon na nag-umpisa. Kung nakarating kayo ng early 2000 dito, nakikita nyo napakaganda ng Canada. Of course, lahat may mga taong may mga nagkakaroon ng krimen, gulo, pero hindi katulad na sistema na nangyayari. EV cars. The EV cars for the environmentalists, for the globalist environmentalists, EV cars, they're gonna get you. Okay? And they're not really reliable. Anong resource ang kukunin mo? Saan manggagaling ang source kung lahat tayo mayroon nun? Nakita niyo na ba sa California kung paano nang problema sila doon? Makita niyo na ba sa Germany kung paano sila ng problema sa heat? At napakataas ng kanilang binabayaran. Well, okay lang yun dahil for the sake of environment ng mundo, buong mundo. Kaibigan, they act like parang emergency na magkakaroon magugunang mundo dahil sa mga kotse na to, sa mga polusyon, sa pagtunaw ng ice cap ng yellow sa North Pole. Bine-brainwash kayo, no? There's nothing to be alarmed. Kailangan natin mag-ingat, pero hindi ito yung kaagad-agaran to the point na masisira ang buhay mo, ng pamilya, ng bansa dahil sa persahan nilang paggawa nito. Pagpapatupad, ano yun, windmill, solar panels, how reliable are those? Paano yun? Reliable pa sila talaga? Igagamble mo yun? Paano sa mga lugar kung saan tagus-buto ang winter, ang lamig? Hindi maasahan ang katulad ng mga electric cars ito. Hindi mo fully maasahan sila. Katulad ng mga binili ko na mga powered battery, they're convenient, hindi maingay, and they're very light. Pero you can't rely on these things all the time, and you can't compare using gas. The power, kumpara na lang reliability. It's not gonna be a utopian world katulad ng envision ni Mark Carney. It's gonna be a dystopian kung saan, remember na kailan yung mga Mad Max, mga movies, and these are all lives, real lives ng mga tao, pamilya nyo. Give it a chance. I believe ang mga electric, mangyayari yon. Battery could hold so much power, so much longer and cheaper. That someday, hindi ngayon, hindi in 10 years. Alright, they will improve. Huwag niyong persahin at yun ang gagawin, mangyayari yon.
pagpapahalaga nila sa environment, how about pagpahalagahan muna nila yung mga tunay na nangyayari sa ating lugar sa West Philippine Sea o sa iba pang parte. Even the last time I checked was in South America, kung saan inuubos ng mga Chinese na mga komunista. They're harvesting all these natural resources, itong ating mga isda, mga kayamanang dagat nang walang pakundangan. Bakit hindi yun ang gawing aksyon? O ano may papayo mo, Lakay? Tapos ka na ba mag-rant? There's so much. I mean, kulang ang memory to, kulang ang baterya ko, kulang lahat. Give me 3 hours and maybe I could cover everything. Alright? Ano may papayo mo? Do it. Gawin niyo kung ano yung ginagawa ninyo. Nagsusumikap kayo. Huwag niyo pabayaan yung mga anak ninyo. I'm more concerned ako sa mga anak natin dahil marami na akong mga nakita na na-brainwash nila. Mula 5-year-old na binabasahan nila ng mga porno sa kindergarten ng trans. Bakit nila gagawin yun? Ini-introduce sa napakaraming mga pronouns na they don't even know, they don't even care, they don't know that they're kids. Kaibigan, alamin nyo kung anong ginagawa nila sa inyong anak. Isa ako sa mga aktibo nun. I would call the school. Sa katunayan, kilala nila ako. I'll tell you about that some other time. To the point na nahihiya na yung aking anak nung lumaki na itong si Juniorita. I could feel her worries. Yung worry niya noon. Dahil she's actually good. She's so good. Nakakuha siya so many awards. She's mga scholarship. Napakakilala siya ng mga eskwelahan, ng mga maestra. At I'm there. I was there kapag nakagawa silang mali. At I am very active. Ako yung Pilipino dito na makikilala ninyo na maybe kung matagal niyo na akong susubaybayan, probably nakikita niyo yun somehow sa mga videos ko, the way walang preno ang aking bibig. If I see something, sabihin ko yun. Of course may finesse naman ako, pero wala akong hindi ko hino-hold ang dila ko pagdating kapag may nakita ko ay kailangan mong malaman, masabi ko sa iyo, I will do that. And I've said that, I've proven that many times. Dito, real life, and here online. I think ganun dapat speak up. Lalo pa nandito kayo sa North America, sa US, sa Canada. Sa mga parte ng mundo, kaya speak up. Okay? Yun ang tinuro sa akin. O yun ang naobserbahan ko rin na yun. Gito ba ako noon? No. Maybe I'll tell you sa separate video kung bakit. Might as well make it a whole hour to, di ba? 46 or 48 minutes na yata to. Carney is worse than Trudeau, man. Right? Carney, Trudeau 2.0. Say again, ulitin ko. That's a Trudeau 10.0. Paano naman yung Alberta kung saan ay solid blue sila o solid conservative, napakataas, 99% yata yun. Really, I was very impressed. Listen, kung may I think si Poilievre ay na-miss niya to eh. Siya ang magiging nakita niyo sana kung ang isang leader, isang premier, isang prime minister ng Canada, I really believe na siya ang makikita niyo yung kagalingan niya. Kagalingan, kagitingan, na-miss natin yon dahil sa mali nila na may strategy nila na ginawa
during the campaign bago mag-election dumating. Pero man, kung siyang nanalo ngayon, makikita niyo kung gaano kagaling siya. I believe siyang makita niyo pinakamagaling na prime minister, which hindi na natin malalaman ngayon. Pero sa susunod na election, I really don't think na tatanggalin siya ng partido niya. Si O'Toole, before O'Toole, I believe it was Andrew Scheer. Sila yung mga naging leader ng konserbatibo bago si Poilievre. Okay? Of course, si Harper muna naging prime minister. And then si Scheer, si O'Toole, hindi siya nanalo. Napilitan siya at ito nga pumalis sa kanya si Pierre. Pierre will be back. Hindi nila pababay kahit natalo siya sa mismong baluarte niya. And again, hindi ko alam kung gaano kakabaliw ang mga tao, hindi sila natuto. Pero babalik siya, babalik si Pierre. Wait, hindi natin alam. Tingnan natin. At kung may ganansya man ito na makita kayo, na hindi talaga, pero depende kung how you gonna look at it. Dahil mangangailangan pa rin ng pabor ang let me explain. Dahil hindi sila majority nakuha nila, is a minority government ito. Tawag nga nila hang parliament. Kakailanganin ng tulong ng liberal para maipasa anuman ang mungkahin na batas na nila na gagawin sa House Commons. Kakailangan nila ng at least 4 pa. At pupunan nyo ng most likely ng Bloc Quebec, kung saan ikatlo sila sa upuan. Pero katulad ng NDP, kakailanganin sila. Remember yung free eye care at dental? I believe dental and eye care, di ba? Nangyari yun, di ba? Ganun na mangyayari sa block. Yun ang gagawin nila, may hingi sila. And I don't know kung ano, we'll see, kasi they are not conservative. Obviously they are also they're left, liberal minded din sila. Mabalik tayo sa Alberta. Kailanman hindi ko binanggit ito na hihiwalay ang Alberta. Kailanman sa mga usap-usapan nyo na ilang beses nyo in-entertain, especially yung mga sa Filipino community. And now I'm starting to believe na mangyayari yun, just because, not because yung mga past na mga nangyari, kundi we'll see. Dahil hindi nga majority ang liberal dito. Kung naging majority, then almost certainly halos nakikita ko yun. At wala pang ibang dahilan, lalong mawawalan ng dahilan, lalong magkakaroon ng dahilan na humiwalay ang Alberta kung majority ang liberal na nakaupo. Dahil ngayon wala nga, we'll see. Pero hindi ibig sabihin nun na nandiyan lang ang Alberta. Ang Alberta na being disrespected, ang tingin nila lagi ay mababa, lagi sinasabing traidor. Pero hindi nila alam na ang Alberta, ang sanhi, isa sa mga sanhi, nandun ang pera, kaibigan, nandun ang oil. At anong gagawin mo kung alam mo meron kang resources ng LNG, liquid natural gas, na oil, dyan sa paanan mo? Anong gagawin mo? Titingnan mo lang ba yan? Hindi hayaan niya ng napakagaling na Prime Minister conservative na si Daniel Smith. Noon pa man, last year, sabi ko sa isang popular vlogger dyan na mayroong 2 aso. Sabi ko sa kanya na, well, wala naman nag-response sa mga sinasabi ko, kaya I stop posting comments. Sabi ko sa kanya noon, maswerte kayo, you have that Prime Minister. Meron kayong Prime Minister that has that the cajones as big as this. Handang lumaban, makipagtututo sa araw kina Justin Trudeau. Alam niya ang ginagawa niya.
Napakagaling niya. Nung time na nangangalib ng tariff, binabuso, anong ginawa niya? Lumipad siya at nakipag-usap sa mga dapat kausapin, mga tao, sa mga pinuno. Hindi lamang kay President Trump, kundi sa mga gabinete niya, kung saan man, even sa mga kilalang podcaster, anything na makakatulong sa kanyang probinsya, na may sulong na mapababa at papapabor sa kanila kahit papaano ang buwis na maaring harapin nila. Danielle Smith, she's a great leader, at hindi ko alam ang mangyayari, pero magkakaroon pa rin, it won't be a surprise, ang open talk na humiwalay ang Alberta. Isasama niyan kung sino yung mga kapitbahay niya, Saskatchewan, maybe parts of Manitoba and BC, kung saan napakaraming kulay asul or conservatives. It'll be interesting. Pay attention to that news. Pay attention sa mangyayari sa Alberta. Okay. Nandiyan ang pera. And I was hoping, naisip ko na yun na iba-vlog ko to pagkapat na ako mananalo, alam ko mananalo doon, ng kalakasan nila yung conservative. I have no doubt mananalo sila. Hindi alam sila maupo. Nasabi ko, isa sa mga sasabihin ko ay wow, mga kababayan, mga kaibigan, punta kayo sa Alberta. There will be some yung walang katapusan ng i-stretch nila doon ng paggawa ng pipe, langis na magdadala. That's billions if not trillions of dollars na papunta sa south, papunta sa US and all over Canada, north, south, east, west pipes building. Punta kayo doon, they'll be nice. Baka nga naisip ko, gusto ko rin pumunta ron, why not, kahit I'm in my 50s, diba? And everything dito sa amin, ang premier namin na si Doug Ford, don't ever think na he's a conservative. He's not. He's a liberal. Yung action niya, again, sabi ko sa inyo, lagi niyo punahin, pagmasdan ang action ng tao, hindi yung sinasabi niya, hindi yung position niya. Alright? Trump has a big part, may big part na kung bakit ganitong election nangyari ngayon. Pero Pierre Poilievre didn't see that coming. Wala siyang ginawa na kakaiba. Ang ibig ko sabihin na sinakyan niya ang mga sinasabi ng mga left dito, ng mga liberal, kung gaano sila kagalit kay Trump. Sinakyan niya na we will never be a 51st state. I think isa yun sa mga nakasama. Dahil ang mga tao na feeling nila na nagising ang kanilang pagiging nasyonalismo dito ay mga liberal na hindi nila nalalaman, nakita nila yung paghihirap nila dito, na akala nila ang cost na yung tariff ni Donald Trump. Hindi nila alam na nagdudusa sila ng ilang taon na. Kaya nga sinasabi ng mga iba na bakit ganun? Well, karamihan sa kanila sa Quebec at dito sa Ontario, kung saan napakataas ng dito natalo ang mga partido. Hindi nila, I don't know kung bakit hindi nila maisip. Ang sabi ko sa father-in-law ko, well, one of the reason kung bakit mataas ang poll, I really truly believe nandun sila sa Pilipinas, si mother-in-law, si
father-in-law. And sabi niya sa akin sa isang text, tumataas ang poll ng liberal. Lenny, yeah, pa, don't worry about it. Yun yung mga propaganda, mga corrupt, mga minamanipula nila yung polls. Kaya no, nothing to worry about. And nasundan yun ng ilang araw pa, ng mga ilang linggo, and it's slowly creeping. I said, totoo ba ito? Hindi. And then we start talking, itong mga kasama ko dito, and man, those NDPs and those green parties, especially the NDPs, they know that this is garbage. Ito na, wala na silang, hindi sila mananalo. So anong mangyayari noon? Imbis na kunin mo pa rin ang mga boto ng NDP, like ma-split, bakit hindi mo tingnan at itong NDP to, mga miyembro ito, since NDP and Liberal parang magkaibigan yan, hindi lang magkaibigan, magpinsan o magkapatid. Kunin mo yung boto, pupunta sila kasi they hate conservative. They're not gonna vote conservative. So pupunta sila, they're not gonna vote for conservative, pupunta sila sa liberals. Boboto sila noon. At sino yung mga taong yon? Well, we truly believe na mga tao na yun ay mga baby boomers, na they have their house and they have their, I'm sure narinig yun na rin yun. They have their house and they're pretty much doing well. Life is hard, pero meron silang ipon, and they just have to watch their money. Kaya liberal pa rin sila. Plus ito yung mga tao na, again, they turn on the TV, anong una nyo makikita? CTV News, CBC News. Kailangan nyo pa magsaliksik kung paano nyo makita talaga ang tulad ng Rebel News o yung mga Sun Times, yung mga tao na at least sa sentro, hindi man right, sentro, o basta independent journalist. Hindi, just turn on the news. I just wanna eat my bagel and turn on the news, and boom, si TV News. Yun ba narinig niya? Kasi indoctrinate kayo. At yun ang mga dahilan, kaibigan. Isa sa mga maraming dahilan. Na-prepare sana yun. Nakita sana yun ni Polivier. No. I think they got so comfortable dahil sa umpisa, they're just miles ahead. Nung November, nung last year, and then slowly, well, nandito na. Okay. Nandito na. At over an hour na to. Kaibigan, parating na si Mrs. T. At again, so many things that I have to do. Kailangan kong the gardening, fixing cars, mga tao gusto nilang ipaayos sa akin ang kanilang mga mowers kasi it's mow season na ngayon. And Miss T ay nandito, natawag. Kaya papalam na ako, kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan. Sana patuloy kayong maging masigla at puno ng pag-asa. At huwag mawala ng pag-asa. Laging maging inspirado. Humanap kayo ng paraan kung para ma-inspire kayo araw-araw sa mga ginagawa ninyo. At pamilya, importante ang pamilya. Alright, take care of yourself. At magkita muli tayo. Hanggang sa muli. Padayon.